Hindi po 12 ang natapos ni Duterte. 14 pala. Nadagdagan, 2 lang. So, out of 119, ayoko na nga tumawa. Inuubo ako lalo. So, guys mga ka-BBM, eto itatama natin mga ka-BBM. Hindi pala 12 ang natapos si Duterte. 14 pala. Nadagdagan, 2 lang. Out of 119 projects, 14 ang natapos si Duterte. 14. 1-4. Hindi pa lang nag-50%. Napakapuro naman. Grabe naman si Duterte. Bagal. Inutil. Biruin mo umutang pa. Nag-iwan pa kay PBBM ng almost 13 trillion na utang. Pagkatapos, 14 lang ang natapos niya. Sa 119 na pinangako, 14 lang ang natapos niya. Inutil! Inutil! Diba? Inutil! Pero 119 ang pinangako mo, 119 na proyekto. 14 lang ang tinapos mo, 1-4. Anong tawag sa'yo? Inutil. Sana man lang, kahit man lang sana nagtapos ka ng 40 project. Malapit na yun sa 50%. Kaso 14, my God! 119 ang pinangako mo, 14 lang ang dineliver mo. Aba, may pinagmanahan pala si Sara Duterte. Kaya naman pala nagmana si Sara. Grabe, mga kaibigan, nagmana si Sara Duterte kay Rodrigo. Mabagal magtrabaho. Mas marami pang kurakot kaysa mga tinatapos na trabaho. Grabe. So yun mga kaibigan naitama na natin yung mali natin. Hindi po 12 ang tinapos ni Duterte, kundi 14 out of 119 projects, 14 only ang tinapos niya. Ganyan po siya inutil. Inutil. Duterte. Inutil. Duterte. Inutil. Duterte. Inutil. Duterte. Inutil. Inutil. Diba? Masakit ba? Masakit ba? Ay wala akong pakialam. Kahit masaktan kayo, totoo naman ang sinasabi ko. Diba? Wala akong pake. Kahit masaktan kayo, totoo naman ang sinasabi ko. Inutil ang Duterte nyo. Tapos, kita nyo mga kaibigan talagang pang world class yung ating Pangulong BBM. Pang world class talaga. Grabe mga kaibigan. Ang lupit talaga ng Marcos administration, mga kaibigan. Alam niyo ba, panalo pa ang kanyang egov.ph na app. Panalo sa iba-ibang mga bansa. Digital, mga kaibigan. Ang mga serbisyo ng gobyerno nandyan lang sa iyong telepono. Mag-install na kayo ng egov.ph na app. Nandyan lahat ng mga serbisyo ng gobyerno. Nanalo, pinarangalan sa Singapore at sa Korea ba yun? Dalawang bansa pinarangalan. Nanalo po yung egov.ph na app
no? Ng bagong Pilipinas. Grabe mga kaibigan. Talagang bagong Pilipinas tayo, no? Magaling po talaga ang ating Pangulong BBM, no? Mga kaibigan. Sobrang galing ng ating Pangulo. At alam niyo ba mga kaibigan, no? Yung pagpapagawa ng Pangulo natin ng napakagaling mga kaibigan, no? Yung mga food processing, mga rice processing, mga kaibigan, no? Mga guys, no? Grabe, ginawa ng Pangulo natin. Okay. Alam niyo mga DDS, paminsan-minsan na magano kayo, yung tingin-tingin din kayo sa mga government pages, tingin-tingin din kayo kung ano nagawa ng Pangulo. Huwag lang puro panlalait ang ginagawa nyo, no? So, PBBM eyes inauguration of Metro Manila Subway Project by 2028. Pagkaling ng Pangulo natin, yung subway na kung titignan natin ay matatapos siya 2 years, gagawin lang niyang 6 na taon. Galing ng Pangulo natin, the best talaga. Subway. Napaka-tremendous, napaka-huge ng trabaho na yan sa Metro Manila Subway. Pero gagawin niya 2028, mag-i-inaugurate. My God! Ang galing-galing ng Pangulo natin. Ang daming nagawa. Ang daming na-deliver. Samantalang yung Duterte nyo, inutil! Inutil! Diba? Inutil naman talaga siya eh. 119, pinangako, 14 lang ang tinapos. Pagkatapos, ni-lockdown niya. Ang mga tao, hindi niya pinakain. Ang mga tao, hindi niya binigyan ng ayuda. Nawala ng trabaho ang mga tao. Dahil ni-lockdown niya, hindi niya pinapalabas. Pinapatay niya sa gutom. Kasama kami sa pinatay niya sa gutom. Kung hindi lang sa mga community pantries at sa mga tumulong sa amin, patay na kami ngayon. Dahil ni-lockdown ng inutil niyong Pangulo, pagkatapos, ni-lockdown niya nung wala naman siya binigay kahit 5 na ayuda. Inutil! Hindi ko makakalimutan yan. Kahit sa libingan ko, hindi ko makakalimutan ang pagiging inutil ng inyong Pangulo. Never nagbigay ng ayuda. Ni-lockdown, nawalan ako ng trabaho, magandang trabaho ko, malaki ang sweldo ko, sa call center ako. Anong nangyari? Ni-lockdown niya. So, wala na. No? Hindi makapagtrabaho. Oh. Tapos, hindi nagbigay ng ayuda. Ang inutil. Pagkatapos, malalaman mo na lang, aba, ang yaman. Ang yaman ng inutil. Ngayon, ang dami niyang pera, pangbayad ng kanyang mga lawyers sa dahig. Grabe ang pagka-inutil. Oh. Palibasa kasi, bangag. Diba? Ganun talaga kapag bangag, inutil. Kita mo nga, di ba? Oh. Kapag naglalakad siya patumba-tumba, kasi wala na yung brain niya eh. Hindi na nagpa-function ng maayos yung brain, kaya patumba-tumba siya kung maglakad. Kasi bangag eh. Oh, di ba? Yun. Bangag kasi. Di ba? Gusto niyo bang makita yung pagiging bangag niya? Ipalabas ko sa inyo itong pagiging bangag niya. Gusto niyo makita? Palabas ko sa inyo. Hindi, panoorin niyo na lang sa Facebook ko. No? Nandito, pinost ko dito sa aking Facebook ang kwento ng isang bangag. No? Pakita ko sa inyo ha. Panoorin niyo dito ha, sa Facebook ko. Ang kwento ng isang bangag. Suriin natin ang mga Ng isang bangag. Yan, no? Ito. Oh. Panoorin niyo to, nasa Facebook ko, ang kwento ng isang bangag. Panoorin niyo yan. Para malaman niyo kung gaano siya kabangag. Diba? Oh. Pag nakita niyo yan, panoorin niyo hanggang sa huli para makita niyo. Ay, panood ko na nga sa inyo. Para makita niyo kung gaano kabangag, no, si Duterte. Suriin natin ang mga kwento ng isang bangag.
Si Lisa, hindi mo ito kilala? Wala, hindi ko talaga. Siya tayo studio. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong diretsa. Kasi ito si lumapit sa akin. Tungkol. Galing request daw nila, I don't know if it's Ferdinand Marcos Guerra, gusto mag-Department of Agriculture Secretary. Saglit, umpisa pa lang ng kwento mo sa Blayagan. Epekto na naman ba ng fentanyl na bumuhay-buhay na ang script? Paano naman mag-apply sa US Department of Agriculture ngayong mayor ka pa pala ng Davao? Haha, sige ulitin natin, baka nabinilang tayo. Si Lisa, hindi mo ito kilala? Wala, hindi ko talaga. Siya tayo studio. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong diretsa. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin. Tungkol. Galing request daw nila, I don't know if it's Ferdinand Marcos Guerra, gusto mag-Department of Agriculture Secretary. So, tama ka lang dinig natin. Dito pa lang, nakita na ang kasinungalingan mo dahil paano mag-apply sa US Department of Agriculture Secretary, mayor ka pa lang ng Davao. Pangalawa, hindi mag-apply sa iyo si PBBM dahil ng mga oras na yon ay abala rin si PBBM sa pangangampanya bilang pangalawang pangulo. Very ironic na tatakbo siyang pangalawang pangulo tapos mag-a-apply as BA Secretary. Tuloy natin ang kwento sa isang bangag. Sinabi ko po, sabihin ng kagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mo isali yan sa gabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, pinag-ipag-usap sila ni Inday. Nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako. Ang anak ko, nag-running mate ko ni Marcos. Hindi ako susunod. Nagkakanya na ako sa anak ko. But I never mentioned the name of Marcos. Saglit mukhang nagkabuhay-buhay na talaga ang script. Ang sinasabi ni Duterte ay noong mayor pa siya tapos biglang napunta sa pagkakbo ni PBBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Hay, may lapses talaga siya, mukhang matindi na yaka ang kama ng fentanyl. Hay, nilakawan niya ang parke na siya ay Pangulo ng Pilipinas. Itama natin ang kwento ng bangag. Kung naalala niyo noon sa speech ni Duterte ay madalas niyang sinasabi na kung magtagumpay si PBBM sa kanyang electoral protest ay handa na siyang bumaba sa pwesto at si PBBM na ang magiging Pangulo. Hay, nakalimutan ba niya yun? Madalas ng gabi na sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kapag nagditing siya, ayaw na si Vice President Leni Robredo ang pumalis sa kanya. Sa halip ay may dalawang ibang pinangalangan. Kung sino lang sana dyan, in the likes of Escudero o Bongbong Marcos, Pangihina ngayon tagapagsalita ng Pangulo magbibiling daw si Duterte kapag nanalo si Marcos sa electoral process si Robredo. What he's worried about is if we were to use constitutional succession, then the successor may not be qualified. He has said that he thinks that Senator Bongbong Marcos is one of the better qualified leaders to succeed in. If there's developments and he will win the protest and he becomes vice president, yes, he will be through this work. Sabi ng presidential spokesman Harry Roque, hanggat hindi pa naman daw ito nangyayari, ay hindi naman daw magbibigay sa pwesto ng Pangulo kahit palagi niya itong sinasabi. May patusyada pa siya sa abogado ni Robredo. Sa ngayon, he remains, so Harry Gutierrez, sorry po, he remains president. For as long as he nor he is not vice president, then he will not step down. Sa isang pakilang may pasalamat si Bongbong sa tiwala sa kanya ni Duterte. Pero mas kailangan daw ng taong bayan si Duterte ngayon kaya dito dapat magbiliw. right, kasi alam ko na, hindi naman ako nagsasalita kasi dito sila ko na suportahan natin. Saglit, ayaw niyang suportahan si PBBM dahil alam daw niyang bangag. Kung totoong bangag si PBBM, bakit nakapalang ang 6 years niya pero hindi man lang niya kinukang?
Akala ko ba seryoso ang kanyang kampanya sa war on drugs? Isa pa itong malaking kasiraan sa laban kontra droga ni Digong dahil nangangahulugan na totoo ang sinasabi ng mga dinawan na fake ang war on drugs ni Duterte dahil mga mahihirap lang ang tinutukhang at pinoprotektahan naman ang mga kaibigang mayayaman at mga barkadang drug wars. Ang malaking patunay ay si Michael Yang na ginawa pa niyang economic advisor. Balikan natin at alalahanin kung ano nga ba ang pinaghuhugutan ng matinding galit ni Digong kay PBBM. Ang sabi ng iba ay ang ICC daw na mukhang papayagan ni PBBM na pumasok sa Pilipinas. Ngunit duda ako mukhang may isang malaking dahilan. Balikan natin noong panahon ng kampanyahan kung saan pinipilit ng PDP laban na tumakbo si Sara bilang katambal ni Bongo. Ngunit nadismaya si Duterte nang nalaman niyang tatakbo si Sara bilang vice-presidente ni PBBM. Mula noon ay nagbago na ang pakikitungo ni Digong kay PBBM at nagsimula na rin siyang sirain ito. Nang dahil lang sa kagustuhan na iluklok sa Bongo, ay nagawa ni Duterte na sirain si PBBM sa pamamagitan ng pagsasabi na si PBBM ay weak leader, may bagahe at hindi maaasahan sa oras ng sakuna. Hindi man tinukoy ang pangalan na may presidential candidate na nagpopolboron. Ngunit sa description na sinasabi ni Duterte ito ay tumutukoy kay PBBM, isang malakas na nangungunang kandidato. Marami ang nadismaya dahil noong Pangulo pa si Digong ay full support si PBBM kay Duterte. Tuloy nyo, alam dito po kami, sa inyong likod, lahat po kami, ng pamilya Marcos, lahat po ng supporter namin na naging supporter po na po ninyo. At mula noon ay sunod-sunod na ang paninira at pag-atake ang ginagawa ni Duterte, kasama na rin ang kanyang mga anak at ang Duterte Group. Nakakalungkot isipin na dahil sa sariling interes ay nagawa ni Duterte na sirain ang isang magandang relasyon ng Marcos at Duterte. Noong sinabi ni Duterte na may presidential candidate na nagpupulboron ay agad na nagpa-drug test si PBBM sa St. Luke's at PNP at parehong negative ang resulta. Sa kabila ng pagiging negative ng drug test ni PBBM ay hindi tumitigil si Duterte at ang kanyang minions sa pagpapakalat na bangag daw si PBBM. Pinatunayan din ng PIDEA na kailanman ay hindi napasama ang pangalan ni PBBM sa narcolist. Maging PNP chief ng past administration na sina PNP Chief Abayalde at Bato de la Rosa ay nagsabing wala sa listahan ang pangalan ng Pangulo sa drug list. Sa aking pananaw, ang paulit-ulit na pagtawag nila kay PBBM ng bangag, kahit hindi naman nila napatunayan, ay isang strategy para maniwala ang mga taong madaling maloko at mapaniwala. Marahil ay ginagawa nila ito dahil naniniwala sila sa kasabihang ang isang kasinungalingan kapag inulit mo ng maraming beses, ito ay nagmumukhang totoo at kapanipaniwala. Ngunit sa tingin ko ay ito ang sinasabi ni Duterte na kanyang natutunan noong siya ay piskal pa. Panoorin natin. But we know at this time what we planted in things like. And I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who swilled him. Then when he goes out the killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did it. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. We first planted the intrigues so that we would know from where they came from. For a lawyer and president at that time, sabihin at umamin na nung panahon niya, na fiskal siya, nagtatanim siya ng ebidensya. Ibang klase yung partner. Diba? Ano ang gusto mong iparating sa mga kagaya naming lawyer na dapat pa ba kaming maniwala sa mga fiskal kung sila ay gagaya sa ginagawa mong pagpaplanta ng ebidensya sa mga naaakusahan. Hindi kayo naawa doon sa naaakusahan na pinaplantahan ng ebidensya. Ngayon ay napatunayan na natin na ang galit ni Digong kay PBBM ay nagmula pa noong panahon ng eleksyon at hindi ito nawala kundi ay lalong tumindi. Lalo na nang makita niyan sa 2 taon ni PBBM ay naungusan na siya nito. Nasaktan ang ego ng isang taong may narcissistic behavior.
Now you know, alam nyo na ang kwento ng isang bangag. Ganda no? Nakapost yan sa ano ko, sa Facebook at saka dito, na-post ko yan dito, no? Pwede nyo i-download, no? Yung mga nasa Facebook, pwede nyo i-download, pwede nyo i-post, no? Pwede nyo komentuhan, pwede nyo i-post sa TikTok nyo para lumaganap, no, sa buong Pilipinas ang kwento ng isang bangag. Kasi kitang-kita, no? Yung pag-rumble-rumble at pagtatumbling-tumbling niya. Ayaw daw niya kay PBBM kasi addict daw. Pagkatapos, nung siya ay presidente pa, magre-resign daw siya kapag naging presidente na daw si PBBM. Kapag nanalo daw si PBBM sa electoral protest niya, ay magre-resign na daw siya. Ibibigay daw niya ang presidency kay PBBM. Di ba? So doon pa lang wala na talagang wala brain damage. Yan, epekto ng fentanyl, no? Fentanyl use. Biruin mo, ang haba ba naman ng kanyang panahon, ng kanyang years sa paggamit ng fentanyl. Wala na, Brenda na siya, brain damage. Kaya kung ano-ano nang sinasabi, di ba? Hindi nag-jibe yung kanyang mga sinasabi. O pati yung butiki, oo daw. Pati yung butiki, nag-oo. Nag-agree ang butiki sa sinasabi ko. Brenda. No, Brenda na ang tatay niyo. Kaya iba-iba ang sinasabi, no? So, ayaw daw niya kay PBBM, bangag daw. Pero nung siya ay presidente, panay ang sabi niya, ay magre-resign daw siya kapag si PBBM daw ang naging nanalo na vice president kapag nanalo daw sa electoral protest. Ayaw daw niya kasi kay Lenny, kasi si Lenny daw ganito ganyan. Di ba? So lumabas po sa kwento ng isang bangag. Nakita niyo mga kaibigan ang katotohanan. Yan po ang katotohanan sa kwento ng isang bangag. Ngayon alam niyo na kung sino ang tunay na bangag. Diba? Yun po mga kaibigan, no? So maganda po ba yung kwento ng bangag? Pwede niyo pong i-download yan, no? Punta po kayo sa aking Facebook. Pwede niyo i-download yan at i-post ninyo para kumalat ang kwento ng isang bangag. Nasa ano ko rin yan, nasa TikTok ko. Kung gusto nyo, punta kayo sa TikTok ko, yan, para ma-post nyo rin, no? So, yun mga kaibigan, no? Hanggang dyan na lang po muna tayo. Maraming po salamat sa mga nanood, no? Sa mga PBBM supporters dito, maraming po salamat. Pati sa mga bangag supporters, no? Maraming nandito kasi mga bangag supporters yung mga DDS. Maraming salamat mga bangag supporters, DDS. Salamat sa panonood. Ingat-ingat po tayo sa bagyo. Bye-bye. Fight fake news. Expose